Kumusta kaibigan? Marahil dumaan na sa inyong isipan ng tanong na bakit kadalasan ang trato ng mga tao sa isa't isa ay nakabase sa kasarian? Para sagutin ang tanong na yan, alamin muna natin kung bakit nga ba mayroong pagkakaiba sa pagturing sa mga kalalakihan at kababaihan o ang tinatawag nating gender gap na tumutukoy sa pagkakapantay-pantay ng bawat kasarian base sa iba't ibang aspeto katulad ng pakikisangkot sa ekonomiya, oportunidad, antas ng pag-aaral at marami pang iba. Ang magandang balita, ayon sa World Economic Forum, unti-unti nang naisasara ang gender gap sa Pilipinas sa mga nagdaang taon. At nananatili tayong isa sa mga most gender equal na bansa sa buong mundo. Hindi may kakaila na mayroong progreso ang ating bansa tungo sa pag-abot ng pagkakapantay-pantay ng kasarian. Malayo na pero malayo pa ika nga. Sapagat kahit unti-unti nang naisasara ang gender gap sa Pilipinas, mahaba pa ang ating tatahakin upang tuluyang makamit ang pagkakapantay-pantay ng mga kasarian. Napapansin mo ba? Lantaran ng pamabastos sa kababaihan, maging sa kalalakihan at miyembro ng LGBTQIA+ community. Kasali na rin dito ang panggagahasa, human trafficking at iba't iba pang mga gender-based violence. Marahil, tayo nga ang itinuturing na most gender equal na bansa sa Asia, base nga sa datos na inilabas ng World Economic Forum, ngunit maraming indikasyon pa rin na nagsasabi na kinakailangan pang mas paigtingin ang ating pagsulong sa pagkakapantay-pantay ng kasarian sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, pakikibahagi sa mga programa at pagpapalakas ng ating tinig. At sa pagsulong ng isang gender transformative university, katuwang natin ang PUP Gender and Development Office. Ang PUP Gender and Development Office ay isa sa mga sangay ng Office of the Vice President for Research, Extension, and Development. Pinakalayo ng opisinang ito na isulong at paigtingin ang gender mainstreaming sa sintang paaralan. Ang gender mainstreaming ay ang pagsulong ng pagkakapantay-pantay ng bawat kasarian sa anumang aspeto ng proseso ng pag-unlad. Layunin nitong makapagbigay ng patas at pantay na pagkakataon para sa lahat. Kabilang dito ang pagtaguyod ng gender equity, diversity at social inclusion sa iba't ibang aspeto tulad ng akademya, pananaliksik, mga polisiya, programa at marami pang iba. Ito ay upang iangat palalo ang pagsulong sa karapatan ng bawat individual sa loob ng sintang paaralan. Ang paggawa ng hiwalay na opisina na may layang magsulong ng gender mainstreaming sa pamantasan ay napagtibay sa pamamagitan ng board resolution na nilagdaan noong Marso taong 2019. Naging hiwalay at nagkaroon ng sariling opisina ang Institute for Gender and Development na dati bahagi ng Center for Human Rights and Gender Studies. Mayroon itong dalawang tanggapan, ang Center for Gender Studies at Center for Gender Training and Advocacy. Mas naging malinaw ang tungkulin ng opisina na nakatuon sa gender mainstreaming strategies ng pamantasan. Hindi kalaunan, bumuo ng karagdagang opisina sa ilalim ng tanggapan na siyang nangunguna sa pagtitiyak sa epektibo at wastong paggamit sa 5% ng kabuuang budget ng institusyon para sa pagsusulong ng gender and development. Ito ang Center for God Focal Point System o GFPS. Taong 2021 nang magkaroon ng reorganisasyon sa tanggapan, pinagtibay ang mga primaryang layunin ng Gender and Development Office na mapaigting ang mga estratehiya sa gender mainstreaming at pagsulong ng isang mapanlahok na komunidad. Sa kasalukuyan, ang Gender and Development Office ay mayroong tatlong tanggapan. Ito ay ang Center for Gender Training and Advocacy na responsable sa pag-organisa ng mga seminars, workshops, trainings at iba pang mga aktibidad. Kasama rin dito ang Center for God Focal Point System na responsable sa koordinasyon ng mga kolehiyo, opisina at mga campuses sa implementasyon ng GPB o University God Plan and Budget. At ang pangatlo ay ang Center for Inclusivity and Diversity na responsable naman sa pagbibigay ng suporta sa inisyatiba ng mga samahang nagtataguyod ng mga pangangailangan at interes ng mga marginalized na individual. Sa pangkalahatan, ang Gender and Development Office ay nakatuon sa pagpapalaganap ng komunidad na di lamang gender transformative, kundi pati na rin mapanlahok at responsable para sa malawak na pangangailangan ng bawat individual. Sa ganitong paraan, may isa sa katuparan natin ang minimiting komunidad na kung saan ang lahat ay nirerespeto at tinatanggap, anuman ang kanilang sex acknowledged at birth, gender identity, pangangailangang pisikal at mental, pagkakakilanlan, o pinagmulan. Mga kapwa isko at iska, ikaw ba ay interesado sa mga gawain nagsusulong ng gender equality, women empowerment, inclusivity at safe spaces? Interesado ka ba sa mga programang may kinalaman sa gender sensitivity training, so GSE orientation,
anti-sexual harassment at iba pang mga gawain may layong tumalakay sa isyong pangkasarian at social inclusion? Ano pang hinihintay mo? Tara na at sama-sama nating isulong ang pag-unlad at pagkilala sa pagkakapantay-pantay katuwang ang Gender and Development Office. Makiisa sa aming minimithi na patas na pagkakataon at karapatan maging ang ligtas na komunidad para sa lahat. Matatagpuan ang aming tanggapan sa PUP Mabinig Campus South Wing, Room 409. Maaari niyo rin kaming bisitahin at i-follow sa aming Facebook page na PUP Gender and Development Office upang palagi kang updated sa aming mga programa. Maaari niyo rin kaming i-follow sa aming Instagram account at PUP Gado Official, TikTok account at pup.gado, at ang aming X account at PUP Gado. Kung nais nyo magpadala ng mensahe, bukas ang aming tanggapan at mag-email lamang sa gado@pup.edu.ph para sa karagdagang impormasyon. Nagtitiwala kami na sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at pakikisangkot, makakamit natin ang ligtas, patas at mapanglahok na sintang paaralan. Maraming salamat po sa inyong lahat.